Walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Soy bata lagi. Iyak ng bata. Narinig sa isang bakanting lote sa Bacilala, North Cotabato. Nang lapitan ito ng mga residente, nakita nila ang isang sanggol na nababalot ng mga dahon at nakasubsob sa lupa. Hala, bata. Soy bata. May bata. Sa Quezon City naman, sa bus terminal iniwan ang isang bagong silang na baby. Mga ma'am, sir, okay lang ba kayo? Mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan, nagrereklamo dahil sa nakakasulasok at nakakasukang amoy sa kanilang barangay. Silent but deadly raw talaga ang amoy. At 2 taon na palang kapit na kapit. Mukhang something's fishy yata. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bagong news sa Digan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Sa North Cotabato, nag-aagaw buhay na ang isang sanggol lang makita sa Talahiban. Sa Quezon City naman, wala ng buhay ang kapapanganak lang na bata nang makita sa CR ng isang bus terminal. Paano naatim ng mga suspect na gawin ang kalunos-lunos na pag-iwan sa mga walang kamalay-malay na musmos? Nasa sahig at wala ng buhay, ganito natagpuan ng mga tauhan ng isang bus terminal sa Quezon City ang isang sanggol noong October 23. Pinaintulutan po tayo ng pamunuan ng bus terminal para masilip yung mga kuha ng kanilang security camera dito po sa loob ng kanilang garahe. At lumalabas po sa mga ebidensyang hawak na rin ng Quezon City Police District. Natukoy nila ang isang babae at isang lalaking posible na nasa likod ng karumaldumal na krimen na ito. Alas 2 ng hapon, kapansin-pansin ng isang babae at lalaki na naglalakad papasok ng bus terminal. Bandang alas 2 ng hapon, pumasok sa banyo ang dalawa. Makikita na nakapulang jacket ang babae at ang lalaki naman ay naka-t-shirt na black at may hawak na puting damit. Paglabas ng banyo, makikitang may nakabalot sa puting t-shirt na hawak ang babae. Pasado alas 3 ng hapon, sa timestamp ng CCTV camera ng bus terminal, pumasok ang babae sa female comfort room ng bus terminal. Naiwan po yung lalaki rito. At tumigit kumulang, makaraan ang 30 minuto, lumabas na po yung babae, inescortan siya nung lalaki, patungong ho doon sa likuran ng garahe ng mga bus na ito na tinutumbok ko sa aking paglalakad. At kung inyong mapapansin, doon po sa kuha ng CCTV, magkakaiba na yung suot ng babae at ng lalaki. Yung lalaki at babae po na yan, yung babae naka-hood na kulay pink, yung lalaki naman nakakulay brown, na merong hawak na puting t-shirt. So pumasok ko, ikaw nyo, manager, 2:38. 2:38 ng hapon. Oras lalabas yung babae na yan? 4:10. Alas 4 ages. Alas 4 na po na ano. Mga kalahating oras po pala nasa loob ng ano sa paliguran. Opo. Okay. Mapuputol po yung kuha ng CCTV mula ko sa camera na yon. At ang binabanggit sa atin, alinsunod sa investigasyon, dito ho nagpunta yung babae at lalaki. Dito, manager. Dito mismo. Dito po. Tapos, saan nung iniwan yung bata? Dito po iniwanan yung bata sa part po na to. So, Ito po tabi ho ng mga basurahan? Opo. Nakabalot po ng telang puti. Magkasintahan, iniwan daw ang kanilang bagong silang na sanggol sa bus terminal. Natagpuan ng bata na wala ng buhay. Alas 3 ng hapon ang biyahe ng dalawa, pero alas 5 na raw ng hapon sumakay ng bus papuntang probinsya. Makakausap din natin yung mismong konduktor na siyang naka-ID o siyang naka-identify doon sa babae at lalaki na nag-iwan ng bata dito sa terminal. Kuya Mark, andyan o. Saan nyo siya nakita? Yung babae? Dito po sa po. So ito yung picture na pinadala sa inyo ng manager, Yes po, yung terminal yes po. manager? Yes po. Ano sabi nila? Ay, I-identify mo? Tignan daw po namin kung andito po nakasakay sa bus po namin. Pagsakay ho, ganyan pa rin ho mga itsura? Nakakulay brown na po ito, tapos yung Okay. jacket po nakaganto na po sa lalaki. Yung babae, ikaw mo, parang nangihina na. Nga po.
parang nangangalamatan siya na... Siya inaros tabi ng bintana. Inireport sa Cubao Police Station 7 ang nangyari. Nakatanggap tayo ng report na meron ngang isang infant na natagpuan sa water station ba nung bus transit. Nagkandak agad tayo ng follow-up investigation and operation. Nang matunto ng kinaroroonan na magkasintahan, nakipag-ugnayan sila sa mga pulis ng Nueva Ecija. Mula Cubao Police Station 7, nagtungo ang mga otoridad sa Peñaranda, Nueva Ecija sa pag-asang madakip ang dalawa. Natuntun sila ng mga otoridad sa kanilang takanan. Sa pagkakahuli sa dalawa, dinala ang lalaki sa Camp Karingal. Sinubukan ng resibo na makapanayam si alias Randy, ang sinasabing ama ng sanggol na iniwan sa bus terminal. Sir, kasi nakita daw sa CCTV yung pag niyo po, pag iwa po nung sanggol niya. Ano po ba sabi niyo, sir? Sir, kamusta ka naman, sir, ngayon? Sinampahan siya ng kasong infanticide o paglabag sa RA 7659, Article 255 ng Revised Penal Code. Parehas po silang pwede nating masampahan ng kaukulang reklamo ng infanticide. Ang infanticide po is killing of a child not more than 72 hours or 3 days. Samantala, hindi idinitine sa Camp Karingal ang ina ng sanggol dahil isa pala siyang menor de edad. Dinala siya sa isang shelter at kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga social worker ng Quezon City. Ayon sa CIDU na siyang may hawak sa kaso, na-file na po natin yung kaso, na-inquest na po yung mga suspect dyan sa kasong yan. Iniintay na lang po natin yung abiso ng korte kung kailan yung hearing nila. Kinuha rin po kaagad ng kamag-anak yung bangkay ng ating baby na kapapanganak lang. Nalibing na rin po. sa isang masukal na barangay naman sa bayan po ng Makilala sa North Cotabato, isang sanggol din ang inabandona buhay, at kung inyong maririnig sa video, umaatungal pa ko ng iyak. Sa isang viral video, makikita ang mga residenteng nagkukumpulan sa isang bakanting lote sa Makilala, North Cotabato. Hinahanap nila kung saan ang gagaling ang iyak na kanilang naririnig. Pero nang kanilang lapitan, natuklasan nila na isa pala itong sanggol. Hala, bata! Suy, bata! Pinulot nila ang bata mula sa marumi at madahon na lugar at agad binalutan ng lampin. Pagtawag namin ng tulong po, sir, pumunta po yung kasambahay namin at may dalang lampin po ng kanyang anak at siya na po mismong umaswat ng bata. Nang puntahan ng resibo ang lote kung saan natagpuan ang sanggol, ipinakita ni Donna ang masukal na lugar na pinag-iwanan sa bata. Dito banda nakatakilid na siya, dito po banda sa may kilid ng hollow block. Agad daw rumesponde ang barangay at dinala ang sanggol sa kanilang rural health unit. Kinumusta ng resibo ang bata. By grace of the Lord, okay po, generally well po talaga si baby. Andyan po siya ngayon sa pangangalaga ng ating mga midwives sa rural health unit natin sa Makilala. Nakausap na rin daw ng social workers ang ina ng sanggol. Ang nasabi niya lang, parang lito talaga siya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. According sa account niya, may boyfriend siya. Tapos yun na nga, nagkahiwalay sila. Tsaka hindi din daw alam ng boyfriend niya na ayun, nabuntis siya. Yung neglect na ginawa niya, pag-abandon niya dun sa bata sa isang high-risk na lugar talaga for the baby. This is in violation of our Republic Act 7610. Pero sa kabilang side naman, psychologically, meron siyang problema probably. Ini-assess din natin on that area. Ayon sa MSWDO ng Makilala, nangangailangan pa ng karagdagang supplies ang iniwang sanggol tulad ng gatas, vitamins at damit. Yung damit talaga, sir, kailangan kasi yung mga binibigay dito, ano na po, mga luma na. Tapos, franela, sabon, tsaka beberon, diaper. Sa mga nais magbigay ng mga donasyon para sa sanggol,
maaaring ipadala ang inyong tulong sa Municipal Social Welfare Office sa munisipyo ng Makilala, North Cotabato. Paalala ng mga otoridad, pag-isipang maigi ang bawat desisyon na gagawin, lalo na't kung tungkol ito sa buhay ng mga anghel na kasisilang lang sa mundo. Maging responsable sa ating mga desisyon. Kung mayroon mang mga pangyayari sa buhay natin na mapasok tayo sa ganitong sitwasyon, ang office po ng social welfare ay laging open po para makapagbigay kami din ng mga guidance. Suy bata lagi. Sa mga pagkakataong tila nangingibabaw ang takot, o kaya naman lantarang isinawalang bahala ang kapakanan ng mga walang kamuwang-muwang na sanggol. Hala, bata. Nariyan ang mga otoridad at iba't ibang sanga ng pamahalaan para panagutin ang mga nasa likod ng ganitong mga insidente. Sa sobrang bantot at sangsang ng amoy na parang kulambong bumabalot sa isang barangay sa Bulacan, tila sumusuko na raw ang ilong ng mga residente. Saan nga kaya nagbumula ang misteryong amoy na parang sumpa na hindi mawala-wala? Sa isang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan, amoy patay raw ang hangin na nasasagap ng mga residente. Tuwing sila yung nagbubukas ng kanilang parang bodega, umalingasan po sa labas namin. Kahit gabi po, kahit tulog ka lang, gigising dahil sa baho. Yung mga pamangkin ko po sa kabila, talagang iba nagkakasayta rin po talaga. Ayon sa residente na itatago namin sa pangalang Buboy, 2 taon na raw ang nakalilipas mula ng gimbalin ang barangay ng tila nananadyak sa bahong amoy. Gusto na po sana doon, mapatigil lang yung ginagawa nilang yung mabaho na yun. Wala problema po kung sana buhay nila eh. Dahil na-permission na po sila. Kahit ang mga kapitbahay ni Buboy ayaw ring patulugin ng misteryosong amoy sa kanilang barangay. Nangangamoy. Hindi pa alam kung may patay dyan na tao o patay na ano dyan. Nakasulasok talaga. Yung baby ko, pagkapanganak pa lang, mga 1 week pa lang, na siya, umuupo na, akala ko nahawa lang. Ang amoy, umaalingasaw mula sa isang bodega na katabi ng maraming bahay. Nangangamoy. Mga kapuso, nakatindig po mismo ako sa lugar kung saan kinunan ng complainant ang video na ipinadala po sa resibo. Kung inyo makikita, sa video meron hong trapal na kulay asul. Diyan ho yun. Sa likod ng trapal na yan, sinusunog yung mga basura. At dito sa gawing ito, dito naman niya nakunan yung sako-sakong mga basurang itinambak na lamang sa lugar na yan. Ano ba ang itsura ng property? Yung nasa paligid ng property na irereklamo, residential area po ito. May mga residenteng, mga nakatira na posibleng, sinasabi nga ho ng mga taga-barangay may nagkakasakit na dahil nga po sa nakasusulasok na amoy mula ho doon sa property na inireklamo sa atin. Nang idulog ng resibo sa barangay ang mga hinaing ng mga residente, ibinahagi nilang minsan na raw nilang napasok ang naturang bodega. Yan o, tingnan mo, dahan-dahan baka lumubog ka kasi puro mga sibo yung tinambak. Ayon sa barangay, nag-apply naman ang may-ari ng permit noong 2022 bilang used goods trading o tulad sa Japan surplus. Hindi na nilang nagawang mag-renew ng mga permit. Pero bukod pa rito, tila may iba pang pinagkakabisihan na business ang may-ari. Something is fishy nga. Ito pong complaint na to ay pinaabot po noong January 2022. Grabe, sobrang dami. Sa unang pagbaba po namin, medyo malayo pa lang po, maaamoy nyo na yung masamang amoy. Ano nga ba ang nangungumbakong amoy na iyan? Nang idulog ng barangay Gaya-Gaya at ng resibo ang mga reklamo ng mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan, LGU, agad na nagkasa ng Surprise Inspection of Business Permits and Licensing Office, City Health Office, City Environmental and Natural Resources Office at iba pang departamento para ilabas na ang baho ng negosyong inirereklamo. Pagdating sa lugar, ipinresinta ng mga otoridad ng kanilang mission order sa tauhan ng establishmento. Mabaho. Pagpasok, tila
landfill ang peg ng lote. Nang lapitan ng mga sako na pinagpipistahan na ng sangkatutak na langaw, lumuwa at bumulwak ang dugo mula sa mga ito. Yung amoy, parang siyang talagang nabubulok na laman, flesh. Malansa, ganun, parang nabubulok na karne. Binuksan din ng mga inspektor ang mga container na naglalaman ng mga drum na nag-uumapaw sa mga laman loob. Wow! Bahaw. Parang patay na tao. Nang tignan ng malapitan. Laman loob at mga hasang pala ito ng mga isda. Ayon sa tauhan, ginagamit daw ng kanyang amo ang mga ito bilang pagkain sa kanyang fish pond business. Bakit po patuloy kayo nag-operate? Yan sa operation namin, sir. Para din sa amin sa hanap buhay. Dahil sa mga natuklasang patong-patong na violation, tulad ng operating without sanitary permit at business permit, violation ng Philippine Clean Water Act at Ecological Solid Waste Management Act, nagpasya ang LGU ng San Jose del Monte, Bulacan na ipasara ang establishmento. Unang-una, nag-operate sila ng walang sanitary permit. And then yung mga empleyado, wala ring health certificate. Pangatlo, walang personal protective equipment. Sa solid waste, yan po ay na-violate nila. Nakita nyo, mixed waste. Pati yung Clean Water Act. Nakita mo yung kanal, hindi dumadalo yung tubig. Doon sila di-discharge. Kaya kami, nag-recommenda ako kay doktora, immediate closure. Nagkalat ang mga basura, hindi nakahiwa-hiwalay ng maayos according to URI. Ganun kasi yung aming ordinansa base sa RA 9003. Tapos yun yung bio-waste nila, dapat contained yun eh. Lalo yun yung mga nabubulok. Ayon sa kanila, nakapagparehistro ng pangalan ang negosyo pero hindi ito nakakuha ng iba pang clearances para makapag-operate bilang use good trading. Operating po sila without a business permit. So, yun po yun nasa Chapter 3, Article 5, Section 62 ng Local Government Code po at ng City of San Jose del Monte Revenue Code. May violation na siya sa zoning. Yung junk shop is not allowable dun sa area dahil residential po yun. Ayon din sa Health Office ng San Jose del Monte, malaki ang panganib ng ganito karumi at kabahong lugar sa kanilang komunidad. Siyempre, pwede siya mag-post agad ng health hazard, no? Sa mga community na nakapaligid dito. So sa amin naman sa city environment nga, pati sa environment, so nakita tayo natin na ang dami naging paglabag, no? Guys, hindi wastong pamamahalan ng basura. Siniguro ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan na inatasan na nila ang may-ari na linisin at dispatchahin na ang mga inimbak na mga laman loob. Sa sinasabi nung ahensya natin na nakita nila may violation po ako, ay pasensya na po at hindi na po mauulit. Sana mabigyan ako ng pagkakataon mo dapat samantala na para maayos ko yung paligid. Mabuksan niya na sana. Sinubukan din ng resibo na makapanayam ang may-ari ng property. Hindi ko na siguro i-reduce sir yung kanyang kontrata. Kasi isinarado na po ng city bali, bahala na po ang city sa kanya. Walang mali sa paghahanap buhay, pero oras na labis nang nakapeperwisyo sa kapwa at minsan ka nang nasita ng mga kinauukulan, mayroong hangganan at parusa ang pagsasawalang bakala sa kapakanan at kalusugan ng karamihan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.